Madalas, kapag nakakakita ng kumpol ng mga kababaihan, aba, chismisan daw agad ang nagaganap. Ano ka mga marites? Oo, may sumataas ang percentage yan. Pero ito, hindi kayo sure dahil baka mali nyo, may ginagawa silang kapaki-pakinabang na nakakabusog ng chance. Yan, that's what we like. Ang simpleng pambalot, sari-saring buhay na ang itinatawid. Yan ang aking kwentong dapat alam mo. Ang mga kabahayan sa isang compound sa Antipolo, Rizal, tila napapalamutian ng matataas na dahon. Kasabay ng kwentuhan ng mga residente, matyaga at mabilis nilang tinutupi at nirorolyo ang mga piraso ng dahon ng buli para makagawa ng lalagyan ng masarap na suman na kampil. Magkakapitbahay ang gumagawa ng kampil sa compound na ito. Isa na rito ang 75 anyos na si Fe o mas kilala bilang Kapepot. Sinasabing ang kanyang nanay na si Crisanta ang nagdala ng pagkakampil sa Antipolo mula Cainta, Rizal. Edad ko pa lang po noon ay 13 years old po, marunong na po kami. 1973 po, nalipat po kami ng Antipolo. Tumutulong lang po ako sa nanay ko kasi po noong time na yun, kamamatay lang din po ng tatay ko. Yun po yung nako-survive po kami sa paggawa ng kampil. Yun na po yung naging hanap buhay namin. Ang mga kampil ay pinagagawa raw sa kanila ng mga magsusuman sa kanilang lugar. Sila ang nagbabagsak ng mga bungkos ng dahon ng buli na mula pa raw sa probinsya ng Quezon. Bawat bigis po ng buli ay naglalaman po ng dalawa pag malaki po. Pagka po naman medium, nagkakalaman po yun ng 3 piraso. Bawat tao po ay merong kanya-kanyang bigkis na pwedeng gawin. Ang mga bigkis ng dahon kailangan nilang magawa at maubos agad sa isang araw para hindi ito mabulok. Kung minsan higit 1 beses pa kung magbagsak ng bigkis ng dahon, lalo na kung maraming order ang gumagawa ng suman. Bago po siya kampilin, kailangan po muna siyang tistisin. Tatanggalin po natin dito sa puno ng buli. Lahat po yan kailangan tanggalin po sa dahon. Ito pong pinaka-worst na trabaho sa pagkakampil. Ang pagtitistis. Matagal po yan. Bago po kayo makaano, ang dami po yan. Kapag natistis na ang mga dahon, isa-isa na itong irorolyo para maging kampil. Titikluin muna ang dulo bago irolyo hanggang maging tila apa ang hugis. Isasara ang dulo ng kampil gamit ang piraso ng kahoy na tinatawag nilang aspile. Ang aspili po ay gawa po din sa tingting ng buli. Na amin po itong kinakayas ng mahahaba po. Pagka po binibilad po namin, pagka natuyo na po siya, tsaka po namin nagagawang ganito. Ginugupit po ito isa-isa. Dahil sa edad, kalaban na raw ni Kapepot ang kanyang katawan kapag matagal nang nakaupo sa pagkakampil. Medyo mahirap po yun kasi masakit po yun sa likod eh. Pag nahanginan po yun, may tendency po na matuyo po siya. Tumatalas po yun sa daliri. Pagka pinipiit niyo po siya na ganun, matalas na po yung pag nahanginan po. Isa pa sa gumagawa ng kampil ang 28 anyos na si Joanna. Yung nakita ko sila kakapil, nagpaturo ako sa asawa ko. Kasi yung biyenan ko, tapos sa asawa ko nagkakapil, lahat silang dito. Ay, natuto ako. Hanggang sa 9 years na. Minsan nagsisimula ako alas 4. Madaling araw. Pag napagod na, masakit yung kamay, balakang, tumitigil na. Sa amin po yung oras para makarami kami. Sa isang araw, kaya raw makagawa ni Kapepot at Joanna ng nasa 1,500 piraso ng kampil na ibebenta nila ito sa halagang 30 hanggang 35 pesos kada 100 piraso. Ang mga natapos na kampil, diretso na sa paggawaan ng suman. Isa na rito ang tindahan ni Grace. Ito po, pinagawa namin doon sa mga ngampel. Ngayon, i-deliver na lang nila dito. Hinaluan muna ng asin at gataang malagkit na bigas bilang pampalasa bago ilagay sa kampil. Pag nailagay na po namin ng ganyan, Isa-isang tatalian ang mga napunong kampil. Kaya po nasa bibig yung panali para matali mo siya mahigpit, hindi maluwag. Para hindi pang puputok-putok yung suman pagka niluluto. Pagka yung wala sa bibig, hindi mo siya mabubuhol na maayos, na mabilis. Ang mga tinalian suman ilalagay sa malaking kaldero at pakukuluan ng nasa 3 oras. Para sumapat ang kita ni Kapepot at Joanna, kailangan nilang magdoble kayod para makarami sila ng nagagawang kampil. Dito rin ako kumukuha sa yung bayaran ng tubig, ilaw.
Dito namin kinukuha talaga, kahit sa pagkain. Kahit di man ganun kalaki ng sahod, nakakasama ko pamilya ko. Kung wala po kasing kampil, wala po silang magiging gawang suman. Dahil ang magsusuman po, nasa mangangampil din po ang buhay. Ang tila simpleng pambalot lang ng kakanin, sari-saring buhay ang itinatawid. Nakangangalay man ang paggawa nito, patuloy pa rin sina Kapepot, Juana at ang mga residente sa pagrolyo ng natatanging kampil. Yan ang kwentong dapat alam mo.